bawat isa sa atin. Kung atin pong re-reviewin yung mga pinagdaanan nating pag-aaral of who Jesus is, because that's the theme that we have started from the month of October up to the second half of the month of November. Who Jesus is. And ang theme natin is about the 7 I Ams of Jesus. And these 7 I Ams of Jesus speaks about His divinity or His deity. Ito'y tumutukoy sa pagka-Diyos ni Kristo Jesus. The last time probably that you're here, the first I am na pinag-usapan natin is Jesus said, I am the bread of life. Speaks about Jesus is our necessity. Amen? Si Jesus ang ating pangangailangan. And second Sunday na tinalakay natin, after sinabi ni Jesus, I am the bread of life, sinabi naman niya, I am the light of the world. Ako ang ilaw ng sanlibutan, which speaks about the visible representation of God here on earth. Siya po yung visible representation. He is our light, He is our guide. Okay? At ang ikatlo na ating pinag-usapan ay sinabi ni Jesus, I am the door. Ako ang pintuan na ang mensahe nun that Jesus is our access to the Father o access to heaven. Siya nagsabing, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. And no man comes to the Father except by me. At yung ikaapat, sino sa inyo were here last Sunday? Kindly raise your hands if you're here last Sunday. Yun, marami-rami sa inyo ay nandito last Sunday. Pinag-uusapan natin ang Jesus said, I am the good shepherd. And what does it mean? Anong kahulugan nun? Ibig sabihin, Jesus is our provider and our protector. As He provides for the need of His sheep, He provides us as well as His people, as His believers. As He protects His sheep from all the wild animals, He also protects us against the wiles of the devil or Satan. Ngayon, sa ikalima tayong pag-aaral ngayon, kapatid, nasa ikalima na tayong I am. At ang pag-uusapan nating I am is, Jesus said, I am the resurrection and the life. Ako ang pagkabuhay at ang buhay. At yan ay atin pong masusumpungan sa aklat ng 1, Kabanata 11, the book of John, chapter 11. Yan po ang atin pong pagtutuunan po ng pansin o pagtutuunan po natin ng attention ngayon about John chapter 11. At dito ay nakita natin sa John chapter 11, let me introduce first, ay meron pong 5 characters po dyan na mababasa tayo sa John chapter 11. Ang unang karakter ay si Jesus na bumuhay ng patay. At ang ikalawang karakter si Martha, at ang ikatlo ay si Mary, at ang ikaapat ay si Lazarus. Ito yung 3 magkakapatid na kung saan ay si Martha, sa Luke chapter 10 ay mababasa nyo na mahilig magluto yan. At si Mary naman mahilig umattend ng Bible study. Lagi siyang umuupo sa paanan ni Jesus para makinig. Okay? At ito namang si Lazarus, ang sabi ay nagkasakit. At hanggang sa namatay, at ito ay binuhay na muli ng Panginoong Jesus. Sabi ko 5, di ba? Yung ikalima, ito yung mga marites na nang mamatay si Lazarus, ay naroon sa tahanan nila at mga nakikiiyak. Kasi nung araw, nung unang panahon, hindi lang po ang umiiyak ay yung membro ng pamilya. May mga bayarin po na ang trabaho ay umiyak.
No? Halimbawa, namatayan ka ng magulang, namatayan ka ng anak, ng kapatid, ng boyfriend, ng girlfriend, o namatayan ka ng aso o ng pusa na alaga mo, may taga-iyak ka. Yun po yun. May taga-iyak. Binabayaran po yun. Ewan ko lang ngayon kung uso pa rin yun. Practice pa rin ba yun? No? Nagbabayad pa rin ba kayo sa mga tao pag kami namatayan? Diba? May 10 tao na babayaran mo ng 1,000 sila, taga-iyak lang sila. Kaya pag ililibing na, sila yung mga malalakas umiyak, oh! Ganon. May bayad ho yun. Gusto mong magtayo ng negosyo, taga-iyak, malaki kikitain mo dyan, marami namamatay ngayon. Di ba? Yun. So, negosyo yan nung unang panahon. Ngayon, simulan natin ang usapan natin dito sa talatang 20 ng 1 Kabanata 11. Ang sabi niyan ay sinalubong ni Martha si Jesus nung nabalitaan niyang parating na si Jesus. Pero nag-stay si Mary sa bahay. So ang Panginoong Jesus ay papunta sa bahay nila Mary and Martha and Lazarus. Pero bago yan, ay sinabihan na ng magkapatid na babaeng ito, Mary at Martha, sabi nila, teacher o guro, ang inyong kaibigan na minamahal na si Lazarus ay may sakit. So parang pinaparating, pumunta ka dito at maipag-pray mo ang aming kapatid na ito na si Lazarus. Pero sa halip na si Jesus ay pumunta doon sa Bethany, hindi muna siya nagpunta. At pagkatapos ng 2 araw, saka lamang po siya nagplano na siya ay pumunta. At pagpunta ngayon nga dyan sa talatang 20, sinalubong siya ni Martha. At sinabi ni Martha sa kanya, ito po, ang salubong sa kanya, kung nandito po sana kayo, di sana namatay ang kapatid ko. Sinalubungan agad ng pagsisisi si Jesus. Ikaw ba naranasan mo nang umuwi ka sa bahay tapos pagdating mo ay, naku, kung dumating ka na maaga-aga, inabutan mo pa sana si nanay. Ganon. Naabutan mo pa sana si tatay. Di ba? Parang may panghihinayang. Pero, ang sabi naman ni Martha rito, pero kahit ngayon, alam kong ibibigay ng Diyos sa iyo ang kahit anong hingin mo. Verse 23, sinabi ni Jesus sa kanya, mabubuhay ulit ang kapatid mo. Sagot ni Martha, alam ko naman pong mabubuhay ulit siya sa huling araw. At talatang 25, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay, sabi ni Jesus. Verse 26, at kahit kailan, di mamamatay ang lahat ng nabubuhay at nananalig sa akin. Naniniwala ka ba dito? Verse 27, yes Lord, sagot niya. Naniniwala akong ikaw ang Christ, ang Son of God na dadating sa mundo. After sabihin ni Martha ito, umuwi siya. Tinawag niya ang kapatid niyang si Mary at sinabi in private, nandito ang teacher at tinatawag ka. Nang marinig ito ni Mary, nagmadali siyang tumayo at sinalubong si Jesus. Nandoon pa si Jesus kung saan siya sinalubong ni Martha at di pa siya pumapasok sa bayan. Nagmadaling lumabas si Mary, sinundan siya ng mga nakikiramay kasi akala nila sa libingan siya pupunta para doon umiyak. Dumating sa lugar kung nasaan si Jesus at umiyak siya sa paanan ni Jesus. Sinabi ni Mary, Lord, kung nandito sana kayo, di sana namatay ang kapatid ko. Nang makita ni Jesus na umiiyak si Mary at ang mga taong kasama niya, nabagabag siya at natouch. Nagtanong si Jesus, saan niyo siya nilibing? Sumama po kayo at tingnan ninyo, Lord, sagot nila. Umiyak si Jesus. Verse 36, sinabi ng mga tao, tingnan ninyo kung gaano niya kamahal si Lazarus. Pero may ilang nagsabing, di ba pinagaling niya yung bulag? Di ba niya kayang gumawa ng paraan para hindi sana namatay si Lazarus? Nabagabag ulit si Jesus. Pumunta siya sa libingan sa isang kuweba na may malaking bato na nakatakip sa entrance.
Iniutos ni Jesus, alisin ninyo ang bato. Sumagot si Martha, yung kapatid ng namatay, Lord, 4 na araw na siya dyan, siguradong masama na ang amoy niyan. Sinabi ni Jesus sa kanya, di ba sinasabi ko sa iyo, na makikita ang kadakilaan ng Diyos kung mananalig ka? Pagkatanggal ng bato, tumingin si Jesus sa langit at sinabi, Tatay, salamat at pinapakinggan mo ako. Alam kong pinapakinggan mo ako lagi, pero sinasabi ko to para sa mga taong nandito, para maniwala silang pinadala mo ako. After niyang sabihin ang mga ito, sumigaw siya, Lazarus, lumabas ka! Lumabas ang taong namatay. Balot ng tela ang mga kamay at paa niya. At may tela din nakabalot sa mukha niya. Inutusan sila ni Jesus, tanggalin ninyo ang mga tela para makalakad siya. Purihin ang pangalan ng Panginoon sa pagkakabasa natin ng kanyang mga salita. So nakita natin dyan, si Lazarus ay nagkasakit at ito ay namatay. At nang dumating si Jesus sa lugar na kung saan ay malapit sa tahanan ni Martha at ni Mary, ay sinasabi nila kay Jesus, Jesus, now it's too late. Tapos na po, patay na ang kapatid po namin. Kasi sa verse 21 ay sinabi ni Martha, Lord, kung nandito po kayo, di sana namatay ang kapatid ko. At inulit yan ni Maria sa verse 32. Sinabi ni Mary ang ganun ding pananalita kay Jesus. Lord, kung nandito sana kayo, di sana namatay ang kapatid ko. So makikita natin dito na yung statement na yan ay paglilimita sa kakayahan at magagawa ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi iniisip ng dalawang magkapatid na si Martha at si Mary na si Jesus ay makagagawa lamang ng himala kung ito ay lalapitan niya o papatungan niya ng kamay ang kanilang kapatid. Nakalimutan nila, maaring, hindi ko lang kung dumating sa kanilang kaalaman na balitaan nila o nakalimutan lang nila na nagawa ni Jesus na makapagpagaling sa isang may sakit na hindi naman niya pinuntahan sa bahay. Sinabi lang niya, magaling na ang iyong katulong. At gumaling na yung katulong niya kahit wala doon physically si Jesus sa kinalalagyan ng katulong ng isang senturyon. Iyan ay mababasa ninyo sa aklat ng Mateo, Kabanata 8. Mateo, Kabanata 8, talatang 8, ito ang sabi nung officer kasi, siyang senturyon po ito, kapitan po ito, may hawak ng 100 sundalo na mga Romano. Sabi niya, kung maaari daw ay pumunta kayo sa tahanan ko para pagalingin ang aking alipin o katulong. Pero sumagot si Jesus, pupunta ako. Pero alam niyo po, sabi po noong officer sa kanya, di ko po deserve na pumunta kayo sa bahay. Sabihin niyo lang po at gagaling na po ang tauhan ko o ang alipin ko. At sinabi ni Jesus sa officer, umuwi ka na. Mangyayari ang nirequest mo ayon sa pananalig mo. Nung oras ding iyon, gumaling ang tauhan ng officer. So, hindi naman kinakailangan pumunta si Jesus doon sa kinalalagyan ni Lazarus din. Ito naman ganun din ang kaso, si Lazarus may sakit. Si Jesus nasa bayan ng Judea, ito namang si Lazarus nasa Bethany. Nasa mahigit 3 kilometro ang layo po niyan. Kung by foot, lalakad po dito si Jesus papunta sa tahanan nila Lazarus. Pero hindi nagpunta si Jesus doon sa tahanan niya. Hindi naman ni-request nitong magkapatid na ito, Lord, sabihin nyo lang ang salita, gagaling na ang kapatid namin. Walang ganong binibigyang request. Gusto nilang papuntahin lang si Jesus sa kanilang lugar na yon. Kaya dito ay iniisip nila na yung kanilang kapatid na si Lazarus ay mapapagaling lamang kung si Jesus ay pupunta physically sa presensya ni Lazarus.
At nakita ho natin dito, mga kapatid, na nagkukulang din ng faith itong magkapatid na ito. Si Maria at si Marta ay hindi katulad ng faith nung sinturyon na binabasa natin ngayon sa Mateo 8 hanggang 13. Sapagkat nakita natin dito na hindi sumagi man lang sa isip nila. Nasabihin lang ni Jesus, gagaling na si Lazarus. Gagaling yun, hindi na kailangan pumunta pa siya. Pero hindi nila naisip yun. Bakit kaya? Dahil kaya hindi sila hindi ganoon kalaki ang kanilang pananampalataya na kaya ni Jesus gumawa ng himala. Hindi man lang nila hiniling yun. So that was a missed opportunity na sana man lang ay makaranas sila ng patotoo na kahit wala si Jesus sa piling nila, kahit malayo ang lugar, sabihin lang ni Jesus, magaling ka na Lazarus, at tiyak gagaling si Lazarus. Pero ano po ang kanilang sinabi kay Jesus? Lord, kung nandito lang kayo, ay hindi sana namatay ang kapatid namin. Dumating si Jesus, parang sinasabing, Lord, now it's too late. Huli na ang lahat. Ngayon, gustong ipakilala dito sa talata nating ito. Tagalin natin sa Mateo 8. Balik natin sa John chapter 11, kapatid. 21 to 22. Yan. Yung sinabi na yun, Lord, kung nandito po sana kayo, di sana namatay ang kapatid ko. Di ba parang pag in-interpret mo yan, parang, Lord, huli na ang lahat. Pero ang tanong, huli na ba ang lahat? Pinapakilala lang sa atin dito who Jesus is. Jesus is the God of perfect timing. Si Jesus ay ang Diyos ng perpektong timing. Hindi siya nahuhuli at hindi rin siya advance. Eksakto siya kung dumating sa ating buhay. Eksakto siyang kumikilos. Sapagkat dito nakita ko po, mga kapatid, na bagamat si Mary at Martha ay nakita nila, huli na ang lahat. Patay na ang kapatid ko. Pero para kay Jesus, hindi huli ang lahat. Dahil lahat ng mga nangyayari, maganda o hindi sa buhay natin, ay may perfect timing. Sapagkat dito po, ay may plano ang Panginoong Hesukristo pala. Kaya inalaw niya na si Lazarus ay mamatay. Anong plano? Bubuhayin uli si Lazarus. Mabubuhay si Lazarus. Yun ang kompletong kagalingan. Kasi magre-resurrect mula sa patay. Yan ay nasa John chapter 11 verse 1. Pinag-uusapan na ni Jesus at kanyang mga alagad ang patungkol sa mangyayari sa gagawin niyang pagkabuhay kay Lazarus. Kaya nakita ho natin dito yung ganong sinabi dito, kapatid, na mabubuhay uli ang kapatid mo. Tingnan ninyo. Kaya kung sasabihin mabubuhay uli, wrong timing na kayo, Lord, patay na yung kapatid ko eh. Ngayon, nang sumagot si Jesus sa verse 23, sinabi ni Jesus sa kanya, mabubuhay ulit ang kapatid mo. Parang sinasagot ni Jesus yung tanong, Lord, kung nandito lang kayo, sana, hindi sana namatay kapatid ko. Wala na po eh. Huli na ang lahat. Pero sabi ni Jesus, hindi huli ang lahat. Mabubuhay ulit ang kapatid mo. Okay? Kaya huwag natin iisipin, minsan marami tayong pinagdaan ng problema sa buhay. Parang, Lord, huli na. Huli na ang lahat. No, hindi po nahuhuli si Lord. Maaaring pinadaan ka sa mabigat na problema. Pero, nariyan si Lord para lumutas sa mabigat na problemang yan. Ngayon, pagdating ng 24, sumagot si Martha. No? Nung sabihin ni Martha, nung sabihin ni Jesus, mabubuhay ulit ang kapatid mo. Anong sagot ni Martha? Si Martha pala ay parang katulad mo rin. Maraming alam sa Biblia.
Bakit? Kasi sabi ni Martha, alam ko naman pong mabubuhay ulit siya sa huling araw. Sabi niya, I know that my brother will rise again in the last day. Alam po ninyo, yung aral ng resurrection, patungkol sa pagkabuhay yan, isa po yan sa mga 13 principle na itinuturo sa Judaism religion patungkol sa pagkabuhay na muli. At magaganap yan sa katapusan ng kapanahunan. Magkakaroon ng pagbuhay sa mga patay. Tama si Martha sa sinasabi niyang, Lord, alam ko pong mabubuhay ulit si Lazarus sa huling araw. So, ibig sabihin, ito pa lang si Martha, bagamat mahilig lamang na magluto at mag-asikaso sa kitchen, hindi katulad ni Mary, mahilig makinig ng Word of God. Nagbabasa pala ng Biblia, ng Tanakh Bible. Ang Tanakh ay Hebrew Bible. Ang tawag sa Hebrew Bible ay Tanakh. Okay? Nanahati ang Biblia sa 3. Yung Torah, yung Ketubim, tsaka yung Nevi'im. Yun po yun. So, ano yun? Ano yung mga salitang yun? Yung Torah, yun yung first 5 books from Genesis hanggang Deuteronomy ng Lumang Tipan. Yung namang Nevi'im, ito naman ay Book of the Prophets. Okay? At yung Ketubim, ito po yung Book of Writings. Diyan po nahati ang Hebrew Bible, tinawag na Tanakh. At diyan po ay itinuturo ng mga tagapagturo ng kautusan ang natutunan ni Martha patungkol sa pagkabuhay na mag-uli. Na totoo naman po ang paniniwalang ito dahil ito po ang turo ng mga Hudyo sa kanila. At saan po nagmula yung talata ng pagkabuhay na mag-uli sa matandang tipan? Nasa aklat ng Daniel, Kabanata 12, talatang 2. Ayan po, mababasa nyo dyan, sa Daniel 12 verse 2, marami sa mga taong namatay na ang mabubuhay ulit. Ang iba pupunta sa walang hanggang buhay at ang iba naman sa walang hanggang kahihiyan. Yan po, no? So, magkakaroon ng pagkabuhay na mag-uli. Ngayon, ang discussion po dyan sa pagkabuhay na muli, kailan mangyayari yun? Sabi ni Jesucristo sa verse 23, mabubuhay ulit ang kapatid mo. Ang tugon ni Martha sa verse 24 ay, alam ko po mabubuhay uli siya sa huling araw. So, hindi nagkakasundo si Martha at si Jesus patungkol sa kung kailan mabubuhay uli si Lazarus. Kasi yung sinabi ni Jesus, mabubuhay ulit ang kapatid mo, hindi tumutukoy si Jesus patungkol sa huling araw. Ang tinutukoy na pagbuhay niya kay Lazarus ay ngayon din. Noong time na yan, bubuhayin niya. Kaya lang ang isip ngayon ni Martha ay mangyayari yan sa future. Okay? Kaya nilinaw ngayon ni Jesus sa kanya sa verse 25. Ano ang sabi ni Jesus? Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay, sabi ni Jesus. Ginamit niya ang salitang I am. Hindi niya sinabing I was the resurrection and the life. At hindi rin niya sinabing I will be the resurrection and the life. Ang sinabi niya, I am. Gumamit siya ng present tense na kung saan ang ikalawang itinuturo kung sino si Jesus. Jesus is the God of today. Si Jesus, kapatid, ang Diyos ngayon. Anong ibig sabihin nun? Na kaya niyang gumawa ng himala, kaya niyang gumawa ng milagro sa buhay ng isang tao. Ngayon, kaya niyang gawin yun. Kaya ginamit niya, I am the resurrection and the life. Ako ang pagkabuhay at ang buhay. Nasa Biblia din po yan, Hebreo 13, talatang 8. Mababasa niyo doon, sinulat, Jesus Christ is the same, yesterday, today, and forever. So, ang Panginoong Jesus ay present sa bawat generation. Amen po ba?
He is present yesterday. He is still present in our midst today. And He will be present sa future o kinabukasan. He is the great I am. Yun ang pagkakilala dito sa binabahagi po sa atin ngayon. That He can do miracles today. Kaya sinasabi niya kay Martha, ngayon din ay bubuhayin ko ang kapatid mong si Lazarus. Kaya lang, yun nga, iba ang nasa isip ni Martha. Ang nasa isip niya ay sa last days pa mangyayari yung pagbuhay na yun. Ngayon, may ipinakilala pa si Jesucristo sa kanya nang sabihin niyang, I am the resurrection and the life. Kung i-meditate mo yan, ano ang kahulugan niyan para sa iyo? Nang sabihin ni Jesus, I am the resurrection and the life. Kasi si Martha at si Mary ay parang nasa kawalang pag-asa. Dahil paano na muli na makakapiling nilang kapatid nila. At ikalawa, ano na kaya ang mangyayari kay Lazarus? Ang isang patay pa ba ay pwedeng mabuhay? You know ang isang namatay ay pwede pa bang mabuhay? That's the two question ang nasa isipan ng magkapatid. At ipinakilala ni Jesus sa kanila kung sino siya. Kanina, ipinakilala niya that He is the God of perfect timing. At ikalawa, He is the God of today. At ang ikatlo, sa verse 25 na yan, ay ipinapakilala ni Jesucristo na siya ang Diyos ng pag-asa ng mga namatay. He is the God of hope of those who are dead. Siya ang Diyos ng pag-asa. Bakit? Pag sinabing, I am the resurrection. Kasi, sa Bible, ang resurrection ay isang event. Isang pangyayari ang pagkabuhay. Sabi nga ng Book of Daniel, darating yung araw na yun na ang lahat ng mga natutulog sa ibabaw ng lupa ay ibabangon uli. Resurrection yun. Resurrection is an event. Ngunit, ginamit ni Jesus as a person ang isang resurrection. At sinabi niya, I am the resurrection. Anong ibig sabihin yun? Kung siya ang pagkabuhay. Ibig sabihin, siya ang may hawak, siya ang may control ng pagkabuhay. Under niya ang pagkabuhay. Siya ang bumubuhay ng patay. Yun po ibig sabihin, ginamit niya, I am the resurrection. Siya ang bumubuhay ng patay. May kapangyarihan siyang bumuhay ng patay. Amen? Kaya po hindi simple yan. Pag inanalisa mo yan, wala pong taong pwedeng bumuhay. At walang taong pwedeng mag-claim, siya ang pagkabuhay. Maliban, siya ay Diyos. Kaya itong claim na ito ni Jesus ay pagpapatunay that He is God. That He is a deity. Sabi niya, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Anong sabi niya? Mabubuhay ang lahat ng nananalig sa akin kahit mamatay sila. Wow, hallelujah. Nagbibigay siya ng katiyakan sa mga taong sumasampalataya sa Kanya. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit suicidal ang buhay ng mga early Christians, ng mga early believers. Para sa kanila, ang kamatayan ay isang napakaligayang desisyon sa buhay nila. Hindi sila takot mamatay. Mga alagad, iba'y pinugutan ng ulo, yung iba kapatid ay ipinako, pabalintwad. Yung iba sa kanila ay itinapon sa kumukulong langis. Yung iba sa kanila ay hinati. Yung mula ulo ng hinati sa gitna, pinakain sa mga mababangis na hayop. Mas pinili nila yun. Bakit hindi sila natatakot sa kamatayan? Sapagkat alam nila, kapatid, ang kanilang sinampalatayanan ang may hawak ng pagkabuhay. May kapangyarihan silang buhayan uli. Yun ang kanilang pananampalataya. Samantalang tayo, kapatid, umulan lang, bumahalang, takot ka nang lumabas, baka magkasakit ka. Di ba?
Umubo lang ang katabi mo. Naghanap ka kaagad ng face mask. Baka mahawa ka sa katabi mong yan at ikamatay mo yan. Di ba? May maramdaman lang kakaiba, takot na agad tayo sa kamatayan. Samantala, nung unang panahon, hindi takot sa kamatayan ang maraming mananampalataya. Bakit? Kasi alam nila ang John 11:25. Kabisa nila ang 11:25 at alam nila ang meaning ng 1:11, talatang 25 na kung saan ay sinasabi dyan, kapatid, na si Jesus ang may hawak o kontrol ng pagkabuhay na muli, na kung tayo man ay mamatay, siguradong bubuhayin tayo uli ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. At tandaan ninyo, bago pa binuhay ng Panginoong Jesus si Lazarus, ay meron na pong nauna ng pangyayari na may binuhay na si Hesukristo eh. Katulad po ng anak na babae ni Jairus sa Mark chapter 5. Mark, kabanata 5, talatang 41 hanggang 42. Namatay po yung anak ni Jairus. Nung una may sakit pa lang yan nang nilapitan niya si Jesus. Sabi niya, Jesus, puntahan mo yung anak ko. May sakit at naghihingalo na. Kaya lang, ang dami-daming lumalapit kay Jesus. Ang daming gustong magpa-pray kay Jesus. At isa doon sa namomblema, yung inaagasan ng dugo for 12 years. Dinudugo for 12 years. Siya yung nakapaghinto sa paglalakad ni Jesus papunta sa bahay ni Jairus. Nahawakan niya yung damit na lalayan ni Jesus. Naramdaman niya may healing sa kanya. So, huminto ngayon ang paglakad si Jesus. Nagkaroon pa ng conversation. At noong matapos yung conversation doon sa babae, mamaya may dumating na mga taong galing sa bahay ni Jairus. Sabi nila, Jairus, wag mo nang guluhin pa ang guro si Jesus Christ. Kasi patay na ang anak mo. Your daughter has died. O your daughter is dead. Patay na ang anak mo. Pero nung marinig ni Jesus yun, sabi niya doon sa lalaki kay Jairus, lakasan mo ang iyong loob. Magtiwala ka lang. Tapos pumasok na sila sa bahay. Nang makita nila, ang dami nang nagiiyakan doon, nakakagulo na yung mga tao sa bahay ni Jairus. Sabi ni Jesus, hindi patay ang bata, natutulog lang yan. Pinagtawanan si Jesus Christ. Kasi hindi sila naniniwalang kayang bumuhay ni Jesus. Amen. Ikaw, naniniwala ka ba kayang bumuhay ni Jesus ng patay? Oh, ito, siya, hindi siya naniniwala. Kaya ginawa ni Jesus, sa mga hindi naniniwala, pinalabas ng bahay. Ang pinapasok lang ay yung mga magulang nung dalagita, at saka yung tatlong alagad ng Panginoong Jesus. Si Pedro, si Santiago, at saka si Juan. Pagkatapos, anong ginawa ni Jesus? Hindi niya na pinag-pray. Hinawakan sa kamay ang bata. 12 years old po yan. At sinabi ni Jesus sa Aramaic, Talita kumi. Anong sabi ni Jesus? Iha, bumangon ka. Wala nang prayer. Inutusan na lang niya. Iha, bumangon ka. Verse 42, bumangon agad at naglakad ang bata. 12 years old siya noon. At namangha silang lahat sa nangyari. Wow. Magagawa ba ng tao yun? Na wala ng prayer, isang patay, bangon! Biglang pa dumilat at bumangon. Ano isipin mo? Sino ka? Mukhang hindi ka tao Bakit ganyan ang kapangyarihan na nasa iyo? Wala ng prayer. Samantalang tayo, sa dami ng prayer natin, kapatid, naghihingalo pa lang, patapos ang ating prayer, amen, patay na yung pinag-pray natin. Di ba? Di ba, mga kapatid? Ito wala ng prayer. Inutusan lang ni Jesus yung babae. Bumangon ka. Talita kumi. Bumangon. Ibang klase. Hindi siya ordinary man. Amen? At meron pang ikalawa pang na pangyayari na binuhay ni Jesus. Ito naman anak ng balo. Yung balo, nasa lubong ni Jesus, yung funeral march, ililibing na yun pong lalaki na anak ng isang babaeng balo, iyak ng iyak. Oh! Kasi pag sinabing balo, wala ng asawang lalaki.
nag-iisa lang anak nito. So nag-iisa lang siya sa buhay. Malungkot na malungkot. Nasa lubong ni Jesus, yung funeral procession. Naglalakad lang po yan. Hindi po sila nakasakay sa jeep. Wala pang jeep nung panahong yun. Hindi sila nakasakay sa hayop. Naglalakad lang po. Nasa lubong ni Jesus. Sa Luke chapter 7. At hinawakan ni Jesus. Ayan o. Lumapit, verse 14. Lumapit si Jesus, hinawakan ng kabaong. Okay? Nasa kabaong po, yung lalaking patay. Tumigil ang mga taong nagbubuhat doon sa kabaong ng patay. At sinabi niya ito, hindi niya pinag-pray. Siguro tayo yun. Lord! Parang ama doon niya. Buhayin mo po ito, Lord! Lord! Pero ito, hindi. Anong sabi ni Jesus? Binata, sinasabi ko sa iyo, tumayo ka. Walang prayer. Amen. Inutusan lang niya. Anong ginawa ng binata? Verse 15. Umupo ang lalaki at nagsalita. At binigay siya ni Jesus sa nanay niya. Nagkagulo yung mga tao. Bakit? Ang isang patay na ililibing na nila, nabuhay. Ibang klase. Kung mangyari ngayon yan, kapatid. Naku, kapatid. Di ba? Front page agad si Jesus. At sasabihin nila, sino ito? Hindi ito tao. Bakit po kamo? Di ba siya ano to? Supernatural person to. Hindi ito pangkaraniwan. Makita ba naman, buto sana kung, sige, pag-pray po natin, taas natin ang ating mga kabay. Lord, parang awa niya, buhayan niyo na yan. Hindi. Walang ganong iyak at prayer. Inutusan lang din niya. Binata, bumangon ka. Biglang bumangon yung patay. Wow. Yan. So, dito, ipinapakilala sa atin, tama ang sabi ni Jesus, I am the resurrection. Hawak niya ang pagkabuhay. May kapangyarihan siyang bumuhay ng patay. Kaya sabi niya, I am the resurrection and the life. Kaya dito po, walang sinumang tao, kahit ang mga kilalang tao nung unang panahon. Sino mga kilalang tao nung unang panahon? Si Buddha, si Muhammad. Si Buddha ang founder ng Buddhism. Si Muhammad ang founder ng Islam. Hari Krishna, founder po yan kapatid ng Hinduism. Si Confucius. Even ang isang great philosopher na si Socrates. Sino ang estudyante ni Socrates? Si Plato. Sino naging estudyante ni Plato? Si Aristotle. At marami pang ibang mga Greek great philosophers na bagamat kapatid, sila'y kilalang tao but they never claim that they have the mastery over death. Hindi sila nag-claim na meron silang kapangyarihan sa kamatayan. Pero itong si Jesus, pag sinabi ng I am the resurrection and the life, meron siyang kapangyarihan sa kamatayan. Si Socrates, nang siya ay mamamatay na, tinanong siya ng kanyang mga friends. Sabi sa kanya, Socrates, shall we live again? Mabubuhay ba tayo uli? Ito malapit na po, naghihingalo na po siya dyan. Sumagot pa itong great philosopher na ito, I hope, but no man can know. Umaasa siyang sana nga mabuhay uli ang tao. Pero walang nakakaalam na sino mang tao kung mabubuhay pa ang taong namatay na. Kaya biglang kamong nalagutan ng hininga si Socrates at sabi ng mga friends nila, wala nang pag-asa pa ang tao para mabuhay muli. But thanks be to God, nang masulat ang Book of John, sinagot ang tanong ng mga kaibigan ni Socrates na ang tanong nila ay, shall a man live again? Ang tao ba ay mabubuhay uli pagkatapos mamatay? Sapagkat nang sabihin ni Jesus, I am the resurrection and the life, nagbibigay ito ng pag-asa na ang tao ay pwedeng mabuhay na muli mula
sa pagkakalibing sa Kanya. Amen po ba? Kaya yung mga namatay nating mga mahal sa buhay, yung kapatid ko at mother ni Sister Abel na si Rowena, ay mabubuhay na muli yun. Darating yung time na yun, mabubuhay. Ang nanay ko at tatay ko na nakasama ko rin sa gawain sa lugar na ito, ay mabubuhay na muli. Ang ate ko na namatay dahil sa COVID-19 na yan, ay mabubuhay na muli. At marami akong mga kamag-anak na nakakilala sa Panginoong Jesucristo. Alam kong mabubuhay uli sila dahil pinangako ng Panginoon. Ang sabi ni Jesucristo, mabubuhay ang lahat ng nananalig sa akin kahit mamatay sila. Amen? Kaya wala pong tao na po pwedeng mag-claim na siya ang pagkabuhay kung tao lang talaga siya. Kaya sabi ni Jesus, I am the resurrection and the life. Ngayon, nung sabihin ni Jesus, I am the resurrection, He was not referring doon sa last days. Pero mangyayari po yan. Kailan na mangyayari na pagkabuhay sa pagbabalik ni Jesucristo? Si Jesucristo ay muling babalik. We believe in the second coming of Jesus Christ. Nasa sulat ni Apostol Pablo yan sa unang Tesalonica 4:16 hanggang talatang 18. For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet call of God. And the dead in Christ shall rise first. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds. So, pwede na pala ang isang tao ay pumasok sa langit na hindi na dadaan sa kamatayan. Nariyan sa talatang yan. 1 Thessalonians 4, verse 17. Sabi, tayo namang mga nandito at buhay pa sa time na yun, ay igagather tayo sa mga ulap. Iakyat tayo eh. Hindi na tayo dadaan pa ng kamatayan. Pwede kang pumasok sa langit na hindi ka na dadaan sa kamatayan. Sinabi ni Jesus yan sa verse 26 ng John chapter 11. Never again. Yun po, yung never again na sinabi niya, na ang sumasampalataya sa akin ay mamamatay. Kaya pwede tayo, kapatid, na hindi dumaan sa kamatayan sa pamamagitan ng pagbabalik ni Jesus Christ, papasok tayo sa langit na hindi dumaan sa kamatayan. Amen po ba? Uy, kalibitin mo katabi mo, gumising ka naman. Pagkabuhay ang ating pinag-uusapan, tulog na tulog ka naman. Di ba? Pagkabuhay ang pinag-uusapan, tulog ka. Dapat gising. Dahil nga pagkabuhay yan eh. Di ba? Ngayon, dahil tulog ang nakita ko marami sa inyo, isi-switch ko ang mensaheng ito sa revival. Okay? Isi-switch ko lang. Dahil nakita ko ang daming mga nakapikit, ang daming natutulog. Another term for the word resurrection ay revival. Pag sinabing revival, nabuhay na muli. Na-revive. Pag sinabing na-revive, wala nang buhay eh. Nabuhay uli siya. Amen? Kaya yung sabihin ni Jesus, I am the resurrection, ibig sabihin, pwede, kapatid, na ang isang taong patay siya, hindi physical. Patay spiritually, ay mabuhay na muli. Sa paanong bang paraan, kapatid, na nagaganap ang ganong bagay? Kasi po, may resurrection na tinatawag ang Bible. Ang tawag naman dyan ay spiritual resurrection. Yung pinag-uusapan natin kanina ay physical resurrection. Yung bodily resurrection. Yung katawang inilibing, muling mabubuhay yan. Kahit inuud ng katawang yan, babalik sa katawan niyan, kaya lang ibang klase ng katawan niyan. Katulad ng katawan ni Kristo na tumatagos kahit saan. Ayun po, no? Yun yung bodily resurrection. Ito namang spiritual resurrection, switch tayo dyan. Sino-sino ba yung mga taong patay sa paningin ng Diyos na kailangang mabuhay uli? Ito po yung mga taong hindi ligtas. Mga taong hindi papasok sa langit. Sino-sino sila? Sabi ng Efeso 2 talatang 1. Dati, parang mga patay na kayo sa harap ng Diyos.
Kasi makasalanan kayo at di kayo sumusunod sa Kanya. Sa Pinoy version, ginamit yung parang. Pero doon po sa mabuting balita, Biblia, walang parang. Dati mga patay kayo sa harap ng Diyos dahil sa inyong mga kasalanan. So, pwede pala ang isang tao physically alive. Katulad ng katabi mo, yan, gumagalaw-galaw ang kamay. Ayan. Ayan. Kumahawak sa lips. Pero patay siya pag tinignan ng Diyos. Wala siyang buhay. Kasi pag sinabing patay, walang buhay. Pero may buhay ka physically. Pero yung spiritual life mo, yun ang patay. At bakit naging patay? Dahil sa kasalanan na umiiral o kasalanang kumikilos sa kanyang buhay. Unsaved people are spiritually dead and they need revival o they need to be resurrected. At kaya ni Jesus na mabuhay uli siya. Kaya yung mga taong, mga mahal nyo sa buhay na uuwian nyo mamaya, kung alam nyo wala silang personal na relationship kay Jesus Christ, they are dead spiritually. Patay sila. Bagamat sila, kapatid, ay humihinga, physical, nagtatrabaho, nag-aaral, namamalengke, nagtitinda, pero patay spiritually. Kaya, kahit anong invite mo sa kanila, hindi sila makarating sa simbahan. Bakit? Kasi patay nga eh. Bakit nakakarating yung inimbitahan ko? Malibang kaladkarin siya ng Diyos. Nasa Bible po yun. Maliban ang Diyos ang kumaladkad sa Kanya. Di ba, ang isang patay kinakaladkad eh. Di ba? Kasi wala nga buhay. Wala siyang kakayahan para lumakad. So, kinakaladkad. Kaya ang sabi ng Biblia, malibang ang Diyos kumaladkad sa iyo, hindi ka makakalapit sa Kanya. Kasi patay. Kaya kahit anong invite mo, walang interest yan dumalo sa gawain. Maliban ang Diyos ang kumaladkad sa Kanya. Kaya sabi mo sa katabi mo, salamat kinaladkad ka ng Diyos. Kasi hindi ka makakalapit sa Panginoon kung hindi ang Diyos ang kumaladkad sa iyo. Amen po ba? At ang ikalawang patay sa paningin ng Diyos ay yung mga Christian na katulad mo, believers na ni Lord, pero namatay sa spiritual nilang buhay. Pwede ba yun? Na ang isang katulad nating nakatanggap kay Jesus ay mamatay uli sa paningin ng Diyos? Pwede po. Kasi meron pong sinasabi sa Bible sa Pahayag 3, talatang 1. Ayan. Ito basahin natin ito. From Pinoy version, Pahayag 3, talatang 1 muna tayo. Ano ang sabi? Isulat mo para sa anghel ng church sa Sardis. So ang message ay pinararating sa church, sa lugar ng Sardis. Ang Sardis po ay hindi sardina, hindi short for sardinas. Hindi po. Sardis, isa pong town yan sa country ng Turkey ngayon yan. Yung Sardis. Isang napakayamang syudad nung unang panahon yan. Mayaman po ang syudad na yan. Okay? At mga Greek-speaking at Greek culture ang pinaiiral dahil yung lugar na yan ay minsan ang nasakop ni Alexander the Great. At ang sabi rito, ito ang sinasabi ng mga 7 espiritu ng Diyos at may hawak ng 7 stars. Ito raw sinasabi ng Diyos. Alam ko ang ginagawa mo. Iniisip ng iba na buhay ka, pero ang totoo, patay ka. Kanino naka-address ang mensahe? Sa church. Pwede pala, iniisip ng iba, iniisip mo sa sarili mo, buhay ka. Pero yung pala, patay ka na. Tanungin mo ang katabi mo. Sabihin mo, patay ka na ba? O buhay ka? Kasi maaaring iniisip ng katabi mo, ito buhay ito. Buhay ito. Kasi sabi ko nung una, ang mga unbeliever patay ito believer to, tiyak buhay ito. Sabi, iniisip ng iba, ay buhay ka. Pero yung pala, patay ka na. Ngayon,
Ngayon, paano naging patay ang isang mananampalataya? Pwede pala ang isang mananampalataya, aktibo sa church, pero patay na siya sa paningin ng Diyos. At kailangan niya ng resurrection ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nung binabasa ko yan, ako'y nagtatanong. Sabi ko, Lord, pwede pala na ang isang church o ang isang kalipunan ng mga mananampalataya ni Kristo ay maging patay sa paningin ng Diyos. Natanong mo na ba sa sarili mo, ako ba'y buhay o patay, Lord? Ngayon, paano naging patay sila sa spiritual life nilang buhay? Basahin natin, verse 2. Ano sabi ng verse 2? Kaya gumising ka na. Yan. Sabi ko nga sa inyo, nag-switch tayo sa mensaheng ito dahil nakita ko ang daming pumipikit. So, gumising ka na. So, ang patay pala sa paningin ng Diyos, ito yung mga Kristiyanong tamad gumawa ng mga spiritual na bagay, tamad sa paglilingkod sa Diyos. Bakit ko nasabing tamad? Dahil maididikit mo ang salitang natutulog sa salitang tamad. Nasa Kawikaan po yan, 6, talatang 9. Sabi doon, ikaw na tamad, hanggang kailan ka matutulog dyan? Hanggang kailan ka babangon? So yung tamad, kino-correlate doon po sa taong tulog. Tutulog-tulog. Kaya makita natin dito, ang isang Kristiyano pala na nakadamang tinatamad mag-pray. Nasa mo ba yan? Tamad ka mag-pray. Pero gising na gising ka pag ikaw ay magse-cellphone. Pag maglalaro ka ng computer games, gising na gising ang isipan mo. Pero pag magpipray at magbabasa ka na ng Bible, ay naku, naantok ako, ayoko. Tinatamad ako. Yayain mo sa gawain ng kapwa mo, Kristiyano, alika, atin tayo ng Sunday, ay, may pupuntahan ako, tinatamad. Yung pala yun, ay patay na sila sa paningin ng Diyos. Kailangan nila ng resurrection ng Panginoon. Buti na lang, sabi ni Jesus, I am the resurrection. Kasi kung hindi yun ang sinabi niya, maghihintay pa tayo sa malapit ng paggunaw ng mundo, saka tayo mabubuhay sa spiritual life natin. Wala na, late na ang lahat. Buti sabi niya, I am, lagi siyang available para bumuhay sa atin na mga patay na sa ating spiritual na buhay. Amen po ba, kapatid? So, tinatamad dumalo ng small grouping o ng cell grouping. Sino sa inyo kinakatamaran mo ng dumalo ng cell group? Kinakatamaran mo ng dumalo ng midweek service. At lalo na, kapatid, ng gawain ng Sunday. Kinakatamaran mo na yung mga bagay na yun. Para kang tulog na Kristiyano. Tutulog-tulog. Alam mo, ako nakita ko, hindi ito, huwag kayo sasama ng loob sa akin, ha. Ilalapat ko lang yung sarili ko, ha. Noong time, naranasan ko rin kasi hindi pa ako pastor noon. Pag ako po'y tinatamad magbasa ng Bible, pagdating po sa gawain, pakikinig ang salita ng Diyos, madalas antukin ako. Kasi sabi ko, ba't ka nagiging-antukin ako? Nakita ko nga pala, pagka po personal, tamad kasi akong magbasa ng Bible noon eh. Kaya, antukin ako, parang wala akong interest makinig ng Word of God. Tapos, nung ma-revive ako sa isang gawain nun, basa ko ng Bible, nung umaten ako ng church, kapatid, kahit 3 oras ng aral yung pastor namin, gising na gising ako at interesado ako, sinusunod ko lahat. Yung pala, magre-reflect pala yung attitude mo sa loob ng simbahan kung ano ginagawa mo in private. Kung ano ang buhay mo in secret. Halimbawa, in secret, nagbabasa ka ng Bible. Makikita, pagdating sa preaching ng God's Word, kung ikaw ay aktibong-aktibo, interesadong-interesado. Kasi, kung in secret, hindi ka interesado magbasa ng Bible, hindi ka rin interesado makinig. Kasi Word of God din yun eh. Hindi ka interesado.
Hindi ka interesadong isulat lahat ang mga natututunan mong mensahe. Hindi ka interesadong i-apply mo sa buhay mo ang mga napapakinggan mong salita ng Diyos. Pumapasok lang dito sa kanang tainga at lalabas sa kaliwa. Kasi yun yung buhay natin in secret na wala namang tao nakakakita sa atin. Ang tawag doon, patay tayo spiritually. Okay? Ano ang sabi ng Roma 12:11? Magsipag kayo at huwag maging tamad. Mag-serve kayo sa Panginoon ng buong puso. Roma 12:11 po yan. So tinuturo sa atin na tayo daw po ay huwag magtamad pagating po sa gawaing pang-espiritual. Kailangan masipag magbasa tayo ng Biblia. Masipag tayo magkaroon ng personal communication with God every day. Paggising na paggising mo, say, Lord, thank you sa bagong buhay. Lord, thank you sa bagong kalakasan. Wag kang tatamarin mag-pray kay Lord. Wag kang tatamarin umusal kay Lord. At wag kang tatamarin bago matulog, buklatin mo ang Bible. Kunin mo ang Bible mo sa tabi ng higaan mo. Bago ka malang pumikit, basahin mo kahit isang chapter ng Bible. Wag na wag mong hayaang katamaran kumilos sa'yo. Dahil yun ay symptom na ikaw ay mamamatay na sa spiritual mong buhay. Mahirap po pag tuluyan ka namatay sa spiritual mong buhay. At ikalawa, kapatid, ano ang sabi diyan? Talatang 2, kaya gumising ka na. Sabi sa katabi mo, gumising ka na. Palakasin mo kung ano pang meron ka bago tuluyang mamatay. Kasi, bakit ang tingin ay patay na siya? Kasi nakita ko, hindi pa perfect yung mga ginagawa mo ayon sa standard ng Diyos. Ang ikalawa pong bagay kung bakit sa church sa Sardis ay patay po ang tingin ng Diyos sa mga mananampalataya doon. Bagamat Christian sila, ay sapagkat hindi best ang ibinibigay nila na paglilingkod sa Diyos. Hindi best. Pag sila'y naglingkod kay Lord, hindi nila binibigay yung pinakamahusay. Kaya ang sabi dyan, nakita ko, hindi perfect. Yung ginagawa nyo ayon sa pamantayan ng Diyos. Yung ginagawa, ibig sabihin, yun yung paglilingkod na ginagawa sa Panginoon. Pag sinabing na sa ibang translation ng Bible, hindi pa perfect ang ginamit doon eh. Hindi tapos. Parang ganito. Pag hindi tapos, di ba pag nagningas ka ng isang kahoy, ang bilis sumilab. Unti-unting namamatay yung apoy. Ningas kugon. Sa umpisa lang aktibo. Sa umpisa talagang ang sipag. And then mamaya-maya, nawawala na yung kasipagan. Yun po ang nangyayari sa mga mananampalataya sa Sardis eh. Ang nilalarawan ko po dito ay hindi ikaw Baka sabihin mo, ako na lang pinapatamaan ni Pastor, ni Bishop. Hindi ikaw yun. Sino sa katabi mo, hindi ikaw yun, kamo. Ito, yung church sa Sardis po ang aking nilalarawan ho rito. Ngayon, kung tinatamaan ka, hindi ako nagpapatama sa iyo, ang Holy Spirit na yun. Kinakausap ka, sabi sa iyo, gumising ka na. Ganon. Kinakalabit ka lang ng Holy Spirit. Kasi, yung pagiging ningas kugon, yung sipag mo sa evangelism, pagkatapos nan, wala na. Dati sumasama ka sa grupo nyo na nag-evangelize, ngayon, wala ka ng time. Dati, sabi siya, diba dati kasama ka namin nun eh. So, ningas kugon. Hindi perpekto yung ginagawa niya. Hindi umabot sa pamantayan ng Diyos. Kapos, parang ganun. Para kang isang kabayo, kapatid, na tumakbo, bandera. Kaya lang, pagdating sa finish line, hindi umabot sa finish line, inabutan. Kaya ang tawag ay banderang kapos. Amen, mga kapatid. Yan po ang mga patay sa paningin ng Diyos. Na kung saan ay dati ay isa kang manggagawa, pero ngayon, hindi na. Nagsimula kang worker. Nagsimula ka, kapatid, na nagsishare. Wala na ngayon. Nag-iba na ang iyong direksyon. So, nawala na.
Ang tawag doon, patay ka na sa paningin ng Diyos. Kailangan magising ka. Kaya sabi, gumising kayo, uy. Sabi sa katabi mo, uy, gumising ka. Wala na sumasalita. Pag sinabing ni Escugon, masipag lang sa umpisa. Then pag nagtagal, wala na. Parang pag-attend ng Sunday service, masipag, good for 1 month, walang 100% yan. Sumunod na, second month, unti-unti na siyang nawawala na. Hanggang sa hindi mo na makita, hindi mo na maamuyan siya pag nasa church. Dati pagdating pala, amoy na nandyan siya. Kasi kuha mo na yung amoy niya. Amoy ng pabango, pamilyar ka na sa, kung anong amoy ng pabango, pamilyar ka. Pagpasok pa lang niya, kapatid, alam mo na, siya yun. Kasi yung pabango niya, humahalimuyak na. Hindi ba? Yan po. Yan, makita ho ninyo, hindi best ang ibinibigay na paglilingkod sa Diyos. At ang ikatlo, makita nyo sa verse 3, kaya tandaan mo ang mga itinuro sa iyo at narinig mo. Sundin mo ang mga yun. Ito ang gusto kong puntiryahin kung bakit patay na sila. Pinapatalikuran sa kanila ang mga kasalanan nila. So ano ang sanhi kung bakit naging patay sa paningin ng Diyos? Ang church sa Turkey na yan, sa Sardis. Naghari ang kasalanan sa buhay nila. Yung mga miyembro na dumadalo, may mga secret sins doon sa church nila. Hindi dito ha. Dito wala gumagawa ng mga secret sins na yan. Amen? Doon sila. Ang dami nilang ginagawang mga sikretong kasalanan. Kaya namatay sila sa paningin ng Diyos. At yung dinescribe, ang sabi rito ay meron daw po mga kasama, may mga iba pang mga natira nakasuot ng puti, hindi namantsahan ang damit nila. Pag sinabing mantsa, kasalanan po yun. Kasalanan sa laman yun. So, pwedeng na-addict sa pagnanood ng porno, pwede po na-addict sa pagmamasturbate, na-addict sa manunuming kaisipan, pananood ng mga malalaswa, nadudumhan ang ating pong kasuotang puti na bigay ng Diyos, yung righteousness. Kasi pag tayo sa mga batay kay Kristo, nagiging matuwid ho tayo. Dinadamitan tayo ng puting damit. Di mo lang nakikita yun, may puting damit ka. Kaya pag nagkakasala ka, namamantsahan, nawibisi ka ng mga putik, ang atin pong puting damit na yun. Tingnan nyo hindi lahat pala sa Sardis ay nakakagawa ng kasalanan. Kasi sabi, may mga lumalakad na nanatiling puti. Pero bakit patay daw ang tingin sa buong church? Kasi po, nakakahawa po kasi yun. Ang kasalanan kasi ay nagdi-defile. Humahawa po yan. Ang kasalanan. Kaya pag tinignan ng Lord ng isang church, kabuuan po yan. Kaya kahit tayo wala nagagawang kasalanan, katabi mo, ang daming kasalanan, nahawaan ka na. Hindi, magugulat ka kung bakit nakakagawa ka na rin ng ganun. Kasi yung katabi mo, punong-puno ng kasamaan sa kanyang buhay. Kaya nakadikit ka sa kanya. Close ka sa kanya. Nagkakaroon kayo ng tinatawag na soul tie relationship. Nahahawa ka doon sa kasalanan ng iyon na nakukumit niya sa buhay mo. Kaya ang tingin ng Lord, patay ang buong simbahan ng Sardis. So may warning dito ang Panginoon. Kung hindi tayo mabubuhay na muli o marirevive, buburahin niya ang pangalan natin sa aklat o libro ng buhay. Kung ikaw na Christian na sinasabi at patay ka sa paningin ng Diyos, ano ang sabi ng Lord? Talatang 5, yung mga magtatagumpay, yung mapagtagumpayan nila, yung espiritu ng kamatayang kumikilo sa buhay nila, dadamitan sila ng puti. So, ibig sabihin, nadumhan kasi ang damit kaya papalitan ulit ng bagong kasuotan. At hindi ko buburahin ang pangalan nila sa libro ng buhay. Pag binura ang pangalan mo sa libro ng buhay, hindi ka pupunta sa langit. Sa impyerno ka patungo.
Nakakatakot pala yun. Na manatili kang patay sa paningin ng Diyos. How are you sure na mabubuhay ka pa kinabukasan? Samantalang ang death is an unexpected thing. Di ba? Unexpected yun. Ilan ba sa inyo, alam ninyo kung anong petsa, anong oras ka mamamatay? Wala po, nakakaalam. Ang Diyos lang. Amen? So, unexpected yun. Kaya hindi mo hawak ang buhay mo. Kung lalabas ka sa lugar na ito at hindi ka na karoon ng resurrection, buhat sa Lord, kawawa ka. Hindi pwedeng hindi sundin ng Diyos ang salita niya. God is bound to obey His word. Sabi, kung magpagtagumpayan mo yung kamatayan yan sa buhay mo, spiritual na kamatayan na yan, hindi ko buburahin ang pangalan mo sa libro ng buhay. Kaya akala natin okay lang naman lamig ka. Okay lang kapatid na tamarin ka sa pagbabasa ng Bible, tamarin ka sa prayer, tamarin ka sa pag-attend mo ng cell grouping, tamarin ka sa pag-attend mo ng Sunday worship. Kaya tignan mo, dati may katabi ka, ngayon di mo nakatabi, nawawala. Hindi mo alam, kapatid, maaring tinatamad yung kaya hindi nakarating sa gawain. Maaring hindi natin alam kung anong reason. Pero isa sa mga kadahilanan bakit hindi na dumadalo sa gawain, tinakatamaran na po nila. At ang sabi sa Bible, hindi nila na ibibigay yung best. Yun po, patay na sila sa paningin ng Diyos. At pag hindi nila napagtagumpayan yun, buburahin ang pangalan nila sa libro ng buhay. Tanungin mo ang katabi mo, bulungan mo lang, buhay ka pa ba? O patay na? Ano ang pamamaraan para ma-revive tayo o maranasan natin ang resurrection sa ating buhay? Balikan natin ang John chapter 11. Sa John chapter 11 verse 21, sabi ni Martha, Lord, if you had been here, my brother would not have died. Ibig sabihin, una, hindi pa malaki ang faith ng magkapatid na Martha and Mary. Sinisisi pa nila si Lord. Ngayon, pagdating ng verse 32, ganun din ang sinabi ni Martha, Lord, if you had been here, my brother would not have died. Pero ang sabi, kapatid, sa Bible, yes, mababa ang faith ng magkapatid. Pero bakit binuhay pa rin ni Jesus si Lazarus? Saan siya na-touch? Hindi doon sa faith ng magkapatid. Na-touch siya doon sa iyak na nakita niya kay Mary. Anong sabi, kapatid, ng verse 33? When Jesus saw Mary weeping. Ano ang sabi? Jesus was touched. Nahipo ang puso ni Jesus. Sabi niya, bubuhayin ko muli. Gusto mo bang makaranas na buhayin uli ng Diyos ang spiritual mong buhay? Tinatamad-tamad ka na. Kaya lang nahihiya ka lang tumanggi sa leader mo. Kaya sige, napipilitan kang umatin. Pero sa totoo lang, ayaw mo na talaga. Tinatamad-tamad ka na. Ngayon, kung gusto mong kapatid, maranasan ang resurrection ni Jesus Christ, i-revive ka niya ngayong hapong ito. Ipakita mo yung iyong pagmamakaawa sa Kanya. Kasi nung makita ni Jesus yung iyak, yung luha ni Mary, sabi, He was deeply moved in His spirit. He was deeply moved. Na-touch siya. Nang makita niya yung luha, i-revive ka niya ngayon. Kasi, isipin niya, naku, pag hindi ito talaga totoong lumapit sa akin, buburahin ko ang pangalan niya sa libro ng buhay. Nakita niya, yung paglapit mo, tumutulo ang luha mo, Lord, mabag ka sa akin. At pagkatapos nun, anong sabi ng verse 35? Umiyak din si Jesus. Lumuha din siya. Verse 35, umiyak si Jesus. Amen?
pinuntahan ni Jesus yung libingan. At doon sa libingan, anong pinagawa ni Jesus? Tanggalin ninyo ang bato. Remove the stone. So, ano ang dapat mong gawin? Una, kailangang ipakita mo na ikaw ay totoong lumalapit sa Kanya na may pagluha. Katulad ni Mary, na-touch doon si Jesus. He was touched by Mary's weeping. At sumunod, nang pumunta na siya, bubuhayin na niya si Lazarus. Kailangan may magtanggal ng malaking bato sa bunganga ng kuweba kasi doon sa loob na yun, inilibing si Lazarus. Kaya ang sabi niya, tanggalin ninyo ang bato. Pero sabi ito na naman uli si Martha, si unbelieving Martha, Lord, hindi po pwede, 4 na araw na po nakalibing yan. Naku, mangangamoy na po yung bangkay. Di ba sinasabi ko sa iyo, kung sasampalataya ka, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Kung sasampalataya ka. So, binabalik niya uli yung sa faith. Oo, natouch ako sa iyak ni Mary. Pero dahil pumapasok uli yung doubt and unbelief mo, patanggal mo yan. Yung hadlang na yan, na doubt and unbelief sa'yo. Remove the doubt and unbelief from your heart. At nung maitang alis ngayon, kapatid, yung nakatakip doon sa bunganga ng kuweba, sumigaw si Jesus, Lazarus, come out! Mamaya-maya, nagulat ang lahat. Para siyang mami, di ba? Nakabalot ang buong katawan gumagalaw. Anong hindi sinabi ni Jesus, lahat ng tali, mawala. Kaya bang gawin ni Jesus yon? Amen. Kaya lang hindi niya sinabi. Ang sinabi lang niya, pakawalan niyo siya. Kayo magtanggal. Kasi yung magagawa ng tao, pag nagagawa na ng Diyos sa tao. Kasi kaya na ng tao, tanggalin yung takip yung mga tali. Pero yung hindi kayang magagawa ng tao, bumuhay ng patay, yun ang hindi niya pinagawa sa tao. Amen? So, kung kaya mo din lang kapatid, lahat ng mga pwede mong i-remove. Kasi pwede sabihin ni Jesus, utusan niya yung bato. Bato! Be removed! Di ba? Pwedeng gumulong yung batong kusa. Kaya lang hindi Kiusap na sa tao, kayo ang gumawa niyan. Kasi kaya niyong gawin yan. Itong hindi niyo kayang gawin. Lazarus! Lumabas ka. Amen? Kayang gawin ng Diyos, i-revive ka. Pero kung magagawa mo rin lang, tanggalin mo lahat ng pag-aalinlangan sa puso mo, kaya mong gawin yun. Kaya mong gawing umiyak. Kung gugustuhin mo, kaya mong gawing lumapit kay Lord. At ikaw ay parang si Lazarus, na mamaya-maya paglabas mo dyan, kapatid. Ikaw ay parang mami na gumagalaw-galaw. At paglabas mo, isang bagong buhay ka na. Isa ka nang si Lazarus. You know what the meaning of Lazarus? The meaning of Lazarus, ang Hebrew niya ay Eleazar. The Hebrew name for Lazarus is Eleazar, meaning God has helped. Ang tinulungan ng Diyos. Lalabas ka sa lugar na yan, ang tawag sa iyo ay si Lazarus. Isang taong tinulungan ng Diyos. Amen? Yan, kapatid. O ano? Kamusta ka na? Kamusta ka na? Ikaw ba, kapatid, ay patay o buhay? Gusto mong mabuhay? Sabi ni Jesus, ako ang pagkabuhay na maguli. Bubuhayin kita. Kaya lang ipakita mo muna sa Kanya yung luha mo. Totoo bang lumalapit ka sa Kanya? Totoo bang nagsisisi? Kasi yung sign na ang sign ng tears, di ba, yung repentance, yung true confession. Di ba? Yung pagkakaroon ng isang malambot na puso. Yun yung tears Pagka may luha sa mata natin, ang lambot-lambot ang puso natin. Yun ang nakakahipo kay Lord.
At pupuntahan ka niya sa libingan mo ngayon. Hindi mo lang alam, nakalibing ka na. At bubuhayin ka. At ang ipapangalan na sa iyo ay si Lazarus. Kaya lalabas ka dyan, nang tawagin ang pangalan mo, no, don't call me Ferdinand anymore. Call me Lazarus. Why? Because Lazarus means one that God has helped. Ang taong tinulungan ng Diyos. Wow, gandang pangalan ng Lazarus. Amen? Ang taong tinulungan ng Diyos. Praise the Lord. Tumayo tayong lahat.